So what's up mga kamanok, no? Magandang hapon sa ating lahat. Nandito kami sa bahay ng amo namin. At salamat sa kanila kasi pinayagan nila akong maglagay ng mga alaga dito. So nanonood ka ngayon sa video ko, sa video na to kasi meron kang connection sa manok o mahilig ka sa manok o ano, talagang passion mo ang pagmamanok. So update muna tayo sa mga alaga ko noong yung mga last mga 6 months nang nakaraan. Naibenta na po lahat ng unang palahi ni Lemon Sweater. Lahat ng anak niya naibenta na po lahat. Tapos meron siyang mga bagong anak ngayon. Yan. Gray pa rin po yung tatay, kaso wala na yung tatay. Yan po. Ay, nagmana sa kanya, mula ang lumabas. Tapos ito din po. Malakas ang hangin dito. Yan. Anak niya po yan. Yan. Pati yung isa doon. So, sa ngayon po, meron po akong bagong gagamiting ipapartner dito kasi wala na pong ibang pwedeng gamitin kasi naibenta na po lahat. Ito na lang pong naiwan ng ating dalawang bisis na nanalo na Kelso po. So pag nung nilaban po yan nung bayaw ko, kasi sabi niya sa akin, bayaw, i-condition mo si Puti para isali natin sa paligsahan doon sa Kaibong Rebilla. Sabi ko, sige. So dalawang beses na po siyang isinali sa paligsahan at halos hindi po siya nasusugatan po. So yun, kaya naisipan ko na siya na lang po ang i-partner dito sa ating inahin po, sa ating materialis na to na Lemon Sweater po. So sa ngayon meron na silang 7 itlog, pero tinatali ko po sila kasi inuubos naman kasi nila ang mga tanim ng ni nanay, yung amo namin dito, kaya hindi po maganda na makaperwisyo po sila sa ano. Kaya nung inubos po nila, naghingi ako agad ng pasensya kay nanay, tapos tinali ko na po silang lahat. So wala po akong pakawala dito kasi inuubos po nila ang mga pananim ni nanay. So bakit ka nagmamanok? Anong dahilan kung bakit nagmamanok ka? Maraming dahilan kung bakit ka nagmamanok. Yung iba dyan, siguro maraming dahilan kung bakit may mga nagmamanok. Siguro ang iba sa inyo dyan ay mahilig sumali sa paligsahan, o ang iba naman dyan nagbebenta lang, o yung iba dyan nagbebenta ng mga katulad ng mga warrior para gawing hanap buhay o katuwaan. Maraming dahilan. Yung iba talagang libangan lang din, sumasali sila sa paligsahan. Kanya-kanya po tayo ng dahilan kung bakit tayo merong manok at bakit tayo nag-aalaga ng manok. So ang pagmamanok kasi, sa tingin ko, opinion ko lang din, sa pagkakaalam ko, dapat maging responsable tayo sa pagmamanok kasi pwedeng masira ang buhay, pwedeng masira ang relasyon mo sa paligid, ang nasa paligid mo o sa pamilya mo. Kaya dapat maging responsable po tayo sa pagmamanok kasi totoong masama ang sugal. Kasi ang sugal, yun po yung
pinupusta mo yung pera na dapat may pinaglalaanan ka. Nagipit ka, nagpupust yung pera ginagamit mo pa rin sa pag pusta sa manok para kasiguraduhan kung manalo o hindi. Yun pa ang tinatawag na sugal. So yung iba naman na nagmamanok na responsable na sumasali sila sa mga paligsahan na merong mga premyo. So nung ito yung bayaw ko, nakaluwag-luwag yung bayaw ko, sabi niya, bayaw, total wala na akong babayaran, meron ako konting para sa akin dito, okay na yun para sa pamilya ko, gusto kong maglibang ng konti, ilaban natin yung puti mo, sa'yo ang premyo, sa akin ang sa akin yung panalo ng mananalo man siya. Kaya nung inilaban namin to si puti doon sa Cavite, nanalo siya na halos walang sugat. Natutuwa ako kasi umuwi ako na wala akong nilabas na pera, pero meron akong perang dala pag uwi ko. So ganun lang po yun, kasi ako hindi ko pa kayang sumali sa mga paligsahan kasi hindi pa ako stable, hindi pa maganda yung sitwasyon ko ngayon. Kaya kung gusto niyo silang bilhin, ito mga kapatid nito noon, nabalitaan ko, binalita sa akin ng mga bumili sa akin, ang mga bumili ay nagpapanalo din, nanalo din sila daw sa mga paligsahan na sinasalihan nila. So kung gusto po ninyo silang bilhin, kasi ako hindi ko pa kayang sumali sa paligsahan, kaya ang ginagawa ko ngayon ay nagbi-breeding, tapos ibinibenta ko lang din po. So yun po yun, dapat alam mo kung ano yung responsable mo sa buhay mo, sa pag-aalaga ng manok, tapos sa pamilya na sa paligid mo, yung tao na sa paligid mo, yung pamilya mo, no? So yun po mga kamanok, maging responsable lang po tayo sa mga ginagawa natin. Tapos huwag magsugal, huwag sumali sa paligsahan, huwag sayangin ang pera kapag hindi pa stable ang buhay mo. Pagkakitaan mo ang manok, ibenta mo kung gusto mo, pero huwag kang magsugal hanggat may problema sa bahay o hindi pa stable ang buhay mo. Ako ngayon wala akong tirahan. Itong nilagyan ko ng manok ko ay, ulitin ko, bahay ng amo ko. Salamat kasi pinapayagan nila ako maglagay ng manok dito. At hindi pa ako pwedeng sumali sa mga paligsahan na merong mga malalaking premyo kasi hindi pa ako stable. So ngayon, kaya ako nagmamanok kasi yan po, libangan ko po sila. Pagkatapos ginagawa ko din po silang hanap buhay din po. So ang tatlong piraso po nito ay order na po. Ang natitirang tatlo ay hinahanapan ko pa po ng bibili po. So mag-comment lang po kayo kung sinong gustong bumili. Las Piñas area lang muna, sa malapit lang muna. Pwede po tayong magkasundo po sa presyo po. So yun po, yun lang po para sa akin. Magmanok, huwag mo hayaang masira yung relasyon mo sa paligid mo, pamilya mo. Huwag mo ding hayaang masira ang buhay mo at ang pamilya mo dahil sa pagmamanok. So ang ginagawa ko ngayon, nagbi-breeding, nagbebenta, habang
ah paunti-unti mag-iipon para sa kinabukasan. So ang pera na dumadating, hindi muna natin pwedeng gastusin sa paligsahan, kasi ang paligsahan walang kasiguraduhan na mag-champion o ano. At least ang isigurado muna natin yung future natin, no? Salamat sa panonood mga kamanok. Sana masaya lang kayo at healthy yung mga pamilya nyo, pati ang mga alaga nyong mga manok, para walang gastusin, no? So yun lang po mga kamanok. Maraming salamat po.